Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries? Mula December 1 to 7, 2024. Pwedeng nangyayari na itong mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up kong energy. Walang masama kung panonoorin nyo ang sun, moon at rising sign ninyo kasi baka alin sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Well, ano mayroon sa mga to? May someone na sad. Sa Five of Cups, anyari. Pero kahit ganun, nasad siya, papakatatag na lang siya. Probably babae yung bida. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. So, yung babae dito, nanay na. Nanay, kasal, businesswoman, mayaman, kung hindi mayaman, may stable job, permanent sa work, o may permanent source of income, may sumusuporta sa kanya kamag-anak kung wala man siyang work, yun, may nagpapadala ng pera. Yun lang. 40. Mga 40 pataas, siguro, yung edad. Ayan na pong Knight of Swords natin. Bakit may swords tayo? Ang dating sa akin, may bumabagabag sa isip niya. Malamang yun nga, yung sadness. Kasi ganun kumbaga, oo, napakita niya na napapakatatag siya, pero deep down, sobrang sad niya. Kumbaga, iba yung pinapakita niya sa nararamdaman niya. In short, dito, sa Knight of Swords natin. Iba yung pinapakita niya sa nararamdaman, okay? May ganun kasing tao, di ba? Yung example, yung tao lagi nakangiti. Akala ng iba, masaya siya. Pero, mask lang pala yon. Deep down, depressed pa lang tao yon. So, ganun yung eksena dito. Okay? Laging masaya, pero di pala masaya. Mukha lang masaya. Pero pag gabi, pag mag-isa lang siya, lagi siyang umiiyak. So, yun, ganun, depressed siya. Bakit kaya? Anong problema ng babae dito? Anong pinagmulan nito? Ayun. Kasi probably nanay na to, di may asawa to. So again, marami akong description kanina. Kasi kung may asawa siya, nalulungkot siya kasi pawala-wala yung partner niya. On and off yung relasyon niya. Regardless kung kasal siya o hindi. Sabihin natin in a relationship siya. Pawala-wala yung partner niya. On and off connection, hot and cold, come and go. Ganun. Walang stability ba? Unpredictable, in short. Impulsive yung partner niya. Kaya nagiging sad siya dito dahil hindi niya ma-feel yung security. Kasi feeling niya anytime mag-break sila o anytime mawawala na naman yung partner niya. Anytime i-ghost na naman siya. Ganun. Ang daming takot sa isip niya. O baka flirt. Pwede rin ganun. Flirt yung partner niya.
O cheater. Womanizer. So, kinlarify natin yan. Tapos na yan. Ibang senaryo. So, hindi sila magkadikit, pero madalas ganun. Hindi sila nagdidikit. Minsan, nagdidikit, pero madalas hindi. So, sa case na to, tingnan natin. Nangyari dito. King of Swords. So, ito, Four of Cups, King of Swords, Eight of Cups, Knight of Cups. Pero sa case naman na to, lalaki yung bida. Dalawa yung wedding case. Pwedeng siya yung may love issues dito in a way na may feeling rejected dito. Whether siya yung nag-reject o siya yung feeling rejected. Sa case na to, pero mahal niya pa rin. May Knight tayo, so probably siya yung na-reject. Kasi mahal niya pa dito sa Knight of Cups. Ganun parang siya to na may gusto siya pero ayaw naman sa kanya. May umalis. Kasi probably disconnection na to dahil na-reject na nga siya dito. Yung lalaki. Pero tingin ko siya to. Mahal niya. Mahal niya talaga. Pwedeng nanligaw, binasted, o makipag-iwalay sa kanya yung partner niya. Pwedeng ganun. Alin sa mga yan ang pwedeng mangyari. Pero dito sa case na to, sa pangalawang spread, lalaki yung bida kanina. Sa una, babae. Diba? O hindi sila nagdikit. Kasi ganun yung ginagawa ko. Hindi sila nagdidikit. Depende kung collective. So, meron akong playlist na collective. Okay? Pero sa case na to, hindi to collective. Monthly reading. Monthly general reading. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Oh! Perfect timing. Perfect timing na i-confess ang feelings o i-communicate daw ang nadarama o nasa isip clearly. So, parang perfect timing para sa heart-to-heart conversation. Perfect timing sa week na to na mag-confess o mag-express ng thoughts o feelings, ganyan. Nasa sa'yo. It's up to you. A year from now. Ano yun? Nasa sa'yo. Depende sa'yo. Paano? Pero a year from now pa to. A year from now. Isang taon mula ngayon. Okay. Page to. Noon, nakala ko Knight eh. Kasi K, di ba? Usually, K ay Knight na agad. Pero Knave pala Page. Page of Swords. Ano yun? Ay! Nag-aaway dito. Nasa sa'yo kung ano to. Pag-aaway ba? Teka. Since ano siya, medyo malabo, idala natin. So, sa madaling salita, nasa sa iba sa inyo. Nasa sa inyo ang desisyon. Ayun eh. Desisyon na to.
Kung anong mapagdidesisyonan nyo, kung mag-i-stick pa rin ba sa connection na magulo. Kasi, away-bati to eh. Tingnan mo, away-bati. Away-bati. So, ganon. So, madaling salita, a year from now, pamangyayari to. So, ang tagal pa, di ba? Sa ano pa to? Mga November 2025 pa mangyayari. A year from now. Hindi naman siya within a year. Sabagay, within a year ay 2024. A year from now. O baka next year na to. Gano'n na lang. Sabihin natin, buong taon na lang. Buong taon ng 2025. Okay? Nasa sa iba sa inyo. Kung anong mapagdesisyonan nyo. Kasi pwede rin naman itong tawag dito. Clarity. Pag-clear ng mind. Nasa sa inyo. Depende daw eh. Depende sa inyo. Kung ano pagdidesisyonan, doon ko na lang siya binase. Depende sa inyo kung anong desisyon nyo. Okay? Kung mag-stick ba kayo sa connection na away-bati. Okay? Kasi ito ay so, pwede rin siyang survival mode for Pentacles. Ayun, away-bating connection. Diyos ko po. Saan kaya ito? Friendship? Work? O relasyon? Tingnan natin. Knight of Pentacles. Probably ano to? Career. So sa 2025, pamangyayari to. Buong 2025, nasa sa iba sa inyo kung mag-stick sila dun sa career na magulo. Kasi, marami siyang magiging kaaway doon. Yung iba sa inyo. Baka nga nangyayari na to. Pero kung di pa nangyayari, nasa sa inyo nga. Kung anong magiging decision nyo. Choice nyo yan. Okay? Kung magre-resign, o mag-go pa, depende. Kasi ano siya maayos din naman. Kaya lang, siyempre, kanya-kanya naman yan, di ba? May mga times kasi na sobrang painful na ng sitwasyon na kahit magbati dahil wala na yung trust, di ba? Ano pang sense ng reconciliation? Depende sa pride ng iba sa inyo, pero malaki chance na pag nag-away, magbabati rin. Pero again, hindi depende yan. Kaya nga, it's up to you. Sa pride and ego ng iba sa inyo. Saka depende rin sa sitwasyon. Di ba? Kung anong nangyari. Kung maliit na bagay ba yan. O masyadong malalim yung pinaghugutan ng problema. Di depende pa rin talaga. Sa sitwasyon at sa inyo. May dadagdag pa ba dito? Kasi routine to So, ganun. Away, bati. Routine. Ibig sabihin, cycle na siya. Ganun ng ganun. Anong pinagbago? Routine na siyang ganun. Sa work. Ito ang huli. Isang card na lang. Extra message. O advice sa week na to. Learn. Let love show you how to learn from each other. So, pag-aaral to. Hayaan nyo na Diyos ko po, tinagal ko lang. Hayaan nyo na lang yung love.
magpakita. Basta ganun. Parang ang dating magiging problematic ang love life ng iba sa inyo. Na para bang matututo kayo sa pagkakamali. Mukhang love-related issue to na part lang to ng relasyon. Ang problema, nahayaan nyo na ang love ang maging daan para malampasan nyo ang kung anumang problema ang kaharapin o kinakaharap na ng iba sa inyo together. Okay? Dapat together. Kasi kung mag-isa lang, ay wala na yan. Mahirap yan. Dapat sabay. Sabay nilalabanan ng problema. Ganon. Huwag bibitaw. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po.